Guys, welcome back na naman sa ating YouTube channel. Ayan, meron naman pong pinasaringan si Inday Sara doon sa mga sabungero na nawawala. Kinonect na naman no, ng isang batikang abogado ba yan? Si Remulla. Hindi ko alam kung anong mga pumapasok sa utak na itong mga tao na to. Talagang gusto nilang alisin si Inday Sara sa politiko, no, sa gobyerno, kasi yan ang nagiging balakid sa kanila o tinik, no, pati ba naman yung mga sabungero na wala i-connect mo kay Tatay Duterte. So ano pa yung gusto nyo i-connect kay Tatay Duterte? Lahat na i-connect nyo, pati yung Dolomite Beach kinonnect no pang isang gobernador sa Bicol ba yun, no, dahil daw bumabaha dahil sa Dolomite Beach. So yun, tingnan mo, hindi nyo kaya si Inday Sara, hindi nyo kaya ang mga Duterte, kasi nga sila, meron silang gustong patunayan sa taong bayan na kaya na nilang protektahan ang bansang Pilipinas. Pero sila, lahat na lang ng kalokohan, pati si BBM yung kalokohan niya, ikinunik din kay Tatay Duterte para mapagtakpan yung mga ginagawa nilang kalokohan katulad sa asawa niya ngayon, no, di ba? O ayan, pinatawag din sila ni Trump. O ano ngayon, gusto nilang takpan talaga yung mga kalokohan nila. Yan yung mga tao na hindi darating ang time na madudulas din kayong lahat. At magbabayad kayo kung sino yung tao nyo na gusto nyo tanggalin sa posisyon, hindi kayo mananalo. Taong bayan pa rin ang makakalaban nyo. Ayan, si Inday Sara nagsalita na tungkol dun sa mga sabungero na ikinonect dun sa kanyang tatay. Panoorin nyo ang video para maintindihan natin. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel yan. Let's go! Nakakagigil talaga kayo. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na personal niyang ipinaabot sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isyu ng tangkang pag-uugnay sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kasunod ito ng pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla na may posibilidad na ang ilang sangkot sa mga pagpatay noong panahon ng drug war ng Administrasyong Duterte ay konektado rin sa pagkawala ng mga sabungero. Ngunit para kay dating Pangulo Duterte, isa itong kalokohan. That is preposterous. Doon siya nakakomment na preposterous. Daw yung attempt to link him to the missing sabungeros and the bones or the bodies in Taal Lake. Nang tanungin kung ano ang masasabi ni VP Sara sa tila pag-uugnay sa pamilya Duterte sa iba't ibang isyong nangyayari sa Pilipinas, kabilang na ang kaso ng mga nawawalang sabungero, ito ang tugon ng pangalawang Pangulo. It is expected because we saw it early on with their attacks to my office, no? Ayon kay VP Sara, nagsimula pa noong kampanya ang mga negatibong pahayag laban sa kanila. Hindi raw niya ito pinansin noon dahil naniniwala siyang limitado lang ang kanyang kapangyarihan bilang pangalawang Pangulo. Meron ng mga nagsasabi na nakakarinig sila sa loob na hindi maganda yung sinasabi doon sa grupo nila. Hindi ko na lang pakalanan kung sino yung mga personalities doon, pero naririnig namin. Nare-report sa amin kung ano sinasabi doon sa loob. At hindi ko naman kasi pinansin yon dahil naisip ko na sino lang ba ako? Yung Vice President lang naman yung position ko. President naman yung opisina nila. So sila talaga yung decision maker. Kasi technically ang Vice President ay isang spare tire, diba? Hindi raw inaasahan ni VP Sara na aabot sa puntong pati ang kanyang trabaho ay maapektuhan. Aniya, tila sinasadya ngayon na putulin ang kakayahan ng Office of the Vice President na makapagserbisyo sa publiko. So hindi ko inisip na aabot siya sa punto na pati yung trabaho ko ay maaapektuhan at pati yung pagtatrabaho ko ay pilit nilang parang i-clip yung wings ng Office of the Vice President to help our countrymen. So, yun ang hindi ko in-expect.
Sa huli, ipinahayag ng pangalawang Pangulo ang kanyang panghihinayang sa sitwasyon ng bansa. Wala na aniya siyang nakikitang daan pabalik sa panahong may pagkakaisa at pagpapatuloy ng mga nasimulan ng kanyang ama. Yun ang hindi ko in-expect. At hindi Last ko rin question. in-expect na aabot sa ganito yung bayan natin na wala nang nangyayari. As I said before, na it seems that we're on a road to perdition, and right now I think it's hopeless. I don't see any road going back to that road where there was unity and continuity of the legacies of the President. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.